Naisip mo na ba kung gaano katibay ang mundong nakapaligid sa iyo? Sa sandaling ito, nakahiga ka marahil sa ilalim ng isang kumot at tila matibay ang iyong kama at maaasahan ang mga dingding. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na isa lamang itong ilusyon? Paano kung ang mismong realidad, ang espasyo kung saan tayo umiiral, ay nanginginig parang tubig sa tasa ng tsaa na nakalagay sa mesa ng tren? Kamakailan, kinumpirma ng mga siyentista ang bagay na matagal nang inakala ni Einstein. Naitala nila ang isang tuloy-tuloy at pangkalahatang ugong ng universo. Hindi lang ito simpleng tunog, ito ay ang pag-alog ng mismong tela ng ating pag-iral. Ngayon, maglalakbay tayo ng dahan-dahan at payapa patungo sa pinagmula ng ugong na ito. Aalamin natin kung bakit tila humihinga ang espasyo at kung paanong ang malalayong black holes ay nagpapatulog sa ating kalawakan gamit ang kanilang sayaw ng grabidad. Umanap ka na ng komportabling posisyon. Pumikit, makinig tayo sa katahimikan na sa totoo lang ay hindi pala tahimik. Para lubos nating maintindihan ang ating tatalakayin, kailangan nating balikan ang nakaraan. Alalahanin ang physics class noong high school. Tinuruan tayo na ang espasyo ay parang isang entablado, isang itim at walang lamang kahon kung saan nakabitin ang mga bituin at planeta. Yan ang paniniwala ni Isaac Newton. Para sa kanya, ang espasyo ay permanente at hindi gumagalaw. Ngunit dumating si Albert Einstein at binaliktad ang lahat. Imbis na isang walang lamang kahon, inilarawan niya ang universo bilang isang tela. Isipin mo ang isang banig o kumot na nakaunat ng husto. Kung maglalagay ka sa gitna nito ng isang mabigat na bowling ball, lulubog ang tela. Kapag naghagis ka ng maliit na bola sa tabi nito, gagapang ito patungo sa malaking bola, hindi dahil sa magnet, kundi dahil sa pagbaluktot ng tela. Iyan ang grabidad. Naunawaan ni Einstein na binabaluktot ng mabibigat na bagay ang espasyo at oras. Ngunit ang mas nakakaintriga ay nangyari pagkatapos. Nagtanong ang mga siyentista, kung ang tela ay kayang baluktutin, maaari ba itong mag-vibrate? Maaari ba itong magkaroon ng alon? Parang ripple sa tubig kapag may bato kang inihagis? Ang sagot ay oo. At ngayon, pagkaraan ng 100 taon, sa wakas ay natutunan na nating pakinggan ang mga alon na ito. Simulan natin ito sa isang simpleng paglalarawan. Isipin mo ang isang tahimik na lawa, maaga pa sa umaga. Ang tubig ay napakakinis, parang pinakintab na salamin. Ito ang estado ng katahimikan ng ating kalawakan. Ngayon, isipin mo naman na may naghagis ng bato sa tubig doon sa kabilang pampang. Napakalayo. Hindi mo nakita ang paghagis, hindi mo narinig ang talsik, pero paglipas ng ilang sandali, mararamdaman mo ang maliliit at halos hindi mo mapansing alon. Pinapaalon nila ang dahon ng water lily na nasa paanan mo. Sa universo, ang papel ng tubig ay ginagampanan ng space-time or espasyo-oras. Samantala, ang gumaganap na bato ay ang pinakamabibigat na bagay na maisip mo, mga black hole at neutron star. Kapag gumagalaw ang mga ito, hindi lang sila basta dumadaan sa kawalan, ginugulo nila ito. Lumilikha sila ng mga alon na kumakalat sa lahat ng direksyon, sa bilis ng liwanag. At ang mga alon na ito tumatagos sa lahat. Sa mga bituin, sa mga planeta, sa loob ng iyong bahay, at maging sa iyo mismo. Ngayon, ang sarap isipin nito bago ka matulog. Hindi ka hiwalay sa kalawakan. Sa halip, umaayon ka sa kaniyang mga alon. Pero, paano ba ito napansin ng mga siyentista? Hindi naman natin nararamdaman na tayo ay hinahatak or pinipiga. Ang totoo, sobrang liit lang ng mga pagbabagong ito.
Isipin na lang natin, susukatin natin ang layo ng pinakamalapit na bituin, ang Proxima Centauri. 4 na light years yan. Ngayon, babaguhin ng gravitational wave ang napakalaking distansyang iyon ng mas maliit pa sa kapal ng buhok ng tao. Tila imposibleng sukatin ito. Gayunpaman, noong 2015, naganap ang isang himala. Sa unang pagkakataon, nahuli ng LIGO Observatory ang ganoong klase ng signal. Ito ay isang biglaang bugso, maikli at mabilis. Para bang may pumalo sa tambol ng isang beses lang. Bam! At katahimikan, nagbanggaan ang dalawang black hole. Ito ay isang malakas na pangyayari sa pamantayan ng universo. Nagalak ang mga siyentista. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig natin ang kalawakan. Ngunit ito ay isang sigaw lang sa gitna ng kadiliman. Alam ng mga astrophysicist na mayroong hindi lang isang sigaw, kundi isang tuloy-tuloy na ingay, isang bulong na hindi kailanman tumitigil. Para mas madali nating maintindihan ang pagkakaiba ng unang signal na iyon at itong bago, subukan nating i-visualize. I-imagine mo, nakatayo ka sa isang tahimik na silid, tapos biglang may nabasag na plorera. Klang, yan mismo ang nahuli noong 2015. Isang biglaan, malakas, at isahan na pangyayari. Ang pagbangga ng dalawang black hole na kasing bigat lang ng mga bituin. Pero napakalaki ng universo. Bilyon-bilyong galaxy ang nandyan. At sa gitna ng halos lahat ng galaxy na yan, nakaupo ang isang supermassive black hole. Ang mga ito ay milyon-milyon or bilyon-bilyong beses na mas mabigat kaysa sa araw. Kapag nagsama ang mga galaxy, itong mga halimaw na ito ay nagsisimulang umikot sa isa't isa. Hindi sila agad nagbabanggaan. Nagtatanghal sila ng isang mabagal at maringgal na waltz na tumatagal ng milyon-milyong taon. At habang umiikot sila, tuloy-tuloy silang naglalabas ng gravitational waves bawat segundo. Dahil milyon-milyong pares ng ganito ang nasa universo, nagpapatong-patong ang kanilang mga alon. Kaya ang naririnig natin ay hindi isang matinis na tunog ng pagbangga, kundi isang tuloy-tuloy at mababang ugong. Loham. Para itong ingay ng maraming tao sa isang restaurant. Lahat nagsasalita ng sabay-sabay at nagiging isang pangkalahatang tunog na lang. Ang background noise na ito ay tinatawag na stochastic gravitational wave background. Medyo technical ang pangalan, pero ang simpleng paliwanag ay ito ang tinig ng buong universo, lahat ng sabay-sabay. Pero para pakinggan ito, hindi na uubra ang mga ordinaryong detektor dito sa Earth. Masyado silang maliit. Ang haba ng alon mula sa dambuhalang mga black hole na ito ay sumusukat ng light years. Para makita natin ang alon na yan, kailangan natin ng detektor na kasing laki ng isang buong galaksya. Parang kwento sa science fiction, hindi ba? Ang magtayo ng kagamitan na kasing laki ng Milky Way. Pero ang mga astronomo, sadyang maparaan. Nalaman nila na hindi na pala kailangan pang magtayo dahil ang universo na mismo ang gumawa ng detektor para sa atin. Ang kailangan lang natin ay matutunang gamitin ito. Ang detektor na ito ay walang iba kundi ang mga pulsar. Sila ay mga kamangha-manghang bituin na dapat nating pag-usapan ng hiwalay habang nagpapahinga kayo at komportable nang nakabalot sa inyong kumot. Ang mga pulsar ay ang mga labi o tira ng mga namatay ng bituin. Kapag sumabog ang isang dambuhalang bituin, ang nukleo nito ay pumipisik at nagiging hindi kapanipaniwalang siksik. Isipin ninyo, kunin ang ating araw at pisilin ito hanggang sa maging kasing liit na lang ng isang maliit na lungsod tulad ng Moscow o New York.
Ang materya roon ay napakakapal, kung kaya't ang isang kutsarita lang ng materyal ng pulsar ay tumitimbang ng bilyon-bilyong tonelada. Pero hindi ang timbang ang pangunahing katangian ng mga ito. Ang pinakaimportante ay ang pag-ikot nila, at ginagawa nila ito sa sobrang bilis. Ang ilan ay umaabot sa daan-daang ikot kada segundo. Ang mga pulsar ay may malalakas na magnetic field na naglalabas ng mga sinag ng radio emission. Dahil umiikot ang bituin, ang sinag na ito ay sumasalanta sa ating daigdig, parang ilaw ng isang parola. Nakikita natin isang kislap, isang kislap, isang kislap. Ang mga kislap na ito ay nangyayari ng may hindi ka panipaniwalang pagkatumpak. Ang mga pulsar ay ang pinakatumpak na orasan sa buong universo. Mas tumpak pa sila kaysa sa pinakamahuhusay nating atomic clock dito sa lupa. Dito na talaga nagsisimula ang hiwaga. Pumili ang mga siyentista ng ilang dosenang pulsar na nakakalat sa ating Milky Way. Ginawa nilang higanting antena ang ating galaksya. Ito ang ideya. Kung kalmado lang ang espasyo sa pagitan natin at ng pulsar, ang mga signal na galing sa parola na iyon ay dapat dumating na eksaktong-eksakto. Tik-tak, tik-tak, isang perpektong ritmo. Pero kung may alon ng grabidad, gravitational wave, na dadaan sa galaksya, babaguhin nito ang espasyo, hihilahin nito, o kaya ay ikukompress ang distansya. Ibig sabihin, nagbabago rin ang distansya sa pagitan ng Earth at ng pulsar, bagamat napakaliit lang ng pagbabago. Kung humaba ang espasyo, mas matagal bago makarating ang signal sa atin. Medyo nahuhuli ito. Pero kung nag-compress ang espasyo, darating naman ang signal ng mas maaga. Sinubaybayan ng mga siyentista mula sa proyektong Nanograv ang mga bituing ito sa loob ng higit 15 taon. Isipin mo ang pasensya na kailangan doon. 15 taon na nakatitig sa mga kumikislap na tuldok. Masusing trabaho ang kinailangan. Kailangan nilang salain at tanggalin ang lahat ng kalabisan. Ang epekto ng atmosfera ng Earth, ang galaw ng mga planeta, ang alikabok sa kalawakan, lahat ng ito ay maaaring makasira sa kanilang timing o pagkakaayos. Ngunit nang mailinaw na nila ang datos, may nakita silang nakamamangha. Ang mga signal mula sa iba't ibang pulsar sa magkabilang dulo ng kalangitan ay sabay-sabay na nagbabago o nagkakalituhan. Hindi ito simpleng pagkakamali lang ng isang orasan. Tila ba ang mismong tela na pinagkakabitan ng mga orasan na ito ay umuugoy. Ipagpalagay na nakahiga ka sa isang inflatable na banig kasama ang iyong mga kaibigan sa swimming pool. Nakapikit ang iyong mata. Pero ramdam mo kung paanong biglang aangat muna ang isang kaibigan, sunod ikaw, at pagkatapos ay ang pangatlo. Alam mong may dumating na alon kahit hindi mo ito nakikita. Sa parehong paraan, naunawaan ng mga astronomo na tumatawid sa Milky Way ang dambuhalang mga alon ng spacetime o sukat ng panahon. Ang mga alon na ito ay may di kapani-paniwalang babang frequency. Isang solong alon nito ay maaaring tumawid sa atin ng matagal, umaabot ng mga taon at dekada. Kaya naman ganoon katagal ang kinakailangan upang ito ay maobserbahan. Hindi ito katulad ng mabilis at matinis na tunog ng isang biolin, kundi malalim na bass na tumutunog sa hangganan ng ating pangunawa. Parang tunog ng kawalang hanggan. Tinatawag itong musika ng mga kalawakan, music of the spheres, ng mga siyentista. Ngunit mas angkop siguro ang paglarawan dito bilang unggol ng karagatan. At ang unggol na ito ang nagpapatunay sa atin na ang universo ay punong-puno ng galaw. Hindi ito nakahinto or frozen.
kahit ang pinakawalang laman na sulok ng kalawakan ay nakikilahok sa sayaw na ito. Ngayon, habang pinakikinggan mo ang boses na ito, tumaraan sa iyong silid ang tuktok ng isang gravitational wave na isinilang bilyon-bilyong taon bago pa man nabuo ang ating daigdig. Ano nga ba ang pinanggagalingan ng matinding tunog na ito? Ang pangunahing teorya. Ito ay galing sa mga pares ng supermassive black holes. Kapag nagbanggaan ang dalawang galaxy, sa kalaunan ay magtatagpo ang kanilang mga puso. Isipin mo na lang ang dalawang dambuhala na magkahawak kamay at umiikot ng umiikot. Napakalaki ng kanilang masa, kaya parang hinahalo nila ang kalawakan sa paligid nila, tulad ng mixer na bumubuo ng whipped cream. At napakarami ng ganitong pares sa buong universo. Bawat isa ay nagpapadala ng sarili nitong signal at lahat ng ito ay nagsasama-sama para bumuo ng isang malaking koro. Hindi lang iisang pares ang naririnig natin. Silang lahat ay sabay-sabay nating tinutunghayan. Maihahambing ito sa pagtayo mo sa tabing dagat. Naririnig mo ang matinding ingay ng hampas ng alon. Hindi mo mahihiwalay ang tunog ng bawat patak ng tubig, pero dinig na dinig mo ang malakas na hininga ng karagatan. Ang gravitational background, yan ang mismong hininga ng universo. Ang pagtuklas na ito ay nagbabago sa paraan ng ating pagtingin sa realidad. Dati iniisip natin ang kalawakan na parang napakalayo. Nandoon ang mga bituin at tayo, nandito lang. Pero ang gravitational waves ay nagpapatunay na ang lahat ay magkakakonekta. Ang kalawakan ay isang tuloy-tuloy na medium. Ang nangyayari sa isang malayong galaxy ay pisikal na umaabot sa atin. Oo, napakaliit ng impluensya nito. Hindi nito matutumba ang tasa sa inyong lamesa. Pero sa pinakaugat na antas, binabago nito ang geometry ng inyong katawan. Sa isang sandali, tumataas at kumikipot tayo ng bilyong bahagi ng isang nanometer. At sa sumunod na sandali, bumababa at lumalapad naman. Lahat tayo ay patuloy na nagpupulsate, sumasabay sa indayog ng universo. Napakasarap sa pakiramdam ng ideyang iyan. Hindi tayo nag-iisa. Tayo ay bahagi ng mas malawak na proseso. Mayroon pang ibang teorya kung saan nanggagaling ang huni na ito at mas kakaiba pa kaysa sa inaakala. Ayon sa ilang pisiko, posibleng parte ng ingay na ito ay ang alingawngaw ng mismong Big Bang. Isipin mo ang pinakaunang sandali ng isilang ang universo. Isang sandali ng matinding enerhiya at kaguluhan. Ang sandaling iyon ay posibleng nag-iwan ng bakas sa mismong structure ng realidad na patuloy pa ring gumagala sa kalawakan. Kung totoo ito, habang pinakikinggan natin ang huni, literal nating naririnig ang sandali ng paglikha ng mundo. Parang arkeolohiya ito. Pero imbis na buto ng dinosoro ang hinuhukay natin, ang hinahanap natin ay ang mga vibration na may edad ng 13 bilyong taon. Hindi pa natin matukoy kung paano ihihiwalay ang alingawngaw ng Big Bang mula sa ingay ng mga black hole. Pero ang mismong ideya na ito ay posibleng mangyari ay talagang nakakamangha. Bumalik tayo sa pakiramdam ng kapayapaan. Isipin kung gaano kagaan at ka-smooth ang lahat ng ito. Ang gravitational waves ay hindi mapaminsalang puwersa tulad ng tsunami. Sa halip, isa lamang itong banayad na paghila o pag-uga. Ikinukumpara ito ng mga siyentista sa malumanay na ripple or banayad na alon. Kung ang universo ay talagang tahimik at walang galaw, nakakakilabot ito tulad ng nakabibinging katahimikan sa isang abandonadong bahay. Ngunit ang pagkakaroon ng ganitong background ay tanda ng buhay. Ipinapakita nito na nagtutuloy ang mga proseso at patuloy ang ebolusyon ng mga galaxy.
May mga bituing ipinapanganak at namamatay. May black holes na nagtatagpo at nagsasama at ang matter ay gumagalaw. Ang ugong o vibrasyong ito ang patunay ng aktibidad at enerhiya na bumabalot at pumupuno sa lahat ng bagay. Nakakamangha isipin na para matuklasan ang epektong ito, kinailangan ng mga siyentista na magbuklod-buklod sa buong planeta. Sabay-sabay na nagtrabaho ang mga radio telescope sa US, Europa, India, China at Australia. Ito ay maituturing ding isang uri ng global network, isang dambuhalang detektor ng sangkatauhan. Iba't ibang kultura, iba't ibang wika, pero magkasama silang nakinig sa kalangitan at iisa lang ang kanilang narinig. Ang realidad ay hindi nananatiling static. Ito ay nagpa-fluctuate. Ang salitang fluktuasyon ay napakagandang gamitin dito na nangangahulugang bahagya at biglaang paglihis. Tila ba humihinga ng marahan ang universo. Langhap at buga, pag-unat at pag-urong. Mas mabagal ang ritmong ito kaysa sa paghinga natin, ngunit kasing likas ito ng buhay. Isipin ninyo ang mismong kayarian ng space-time sa pinakamaliit na level. Kung atin itong lalakihan, parang sa ilalim ng mikroskopyo. Una, makikita natin ang mga atomo. Pagkatapos, ang mga nuclei. At pagkatapos pa, ang mga elementaryong partikulo. Pero kung tayo'y titingin pa ng mas malalim, kung saan naghahari ang Planck length, ang pinakamaliit na posibleng sukat sa universo, ipinapalagay ng mga physicist na doon talagang kumukulo ang espasyo. Ito ang tinatawag nilang quantum foam. Diyan, ang espasyo at panahon ay patuloy na napupunit at muling nagdidikit. May mga maliliit na lagusan o tunnels na biglang lumilitaw at biglang nawawala. Ito ay isang kumukulong sabaw ng realidad. At ang gravitational waves, ang mababang ugong na iyon, ay ang malaking pagpapakita, macroscopic manifestation, ng masalimuot at kumukulong katangian ng ating mundo. Maraming tao ang natatakot sa black holes. Iniisip nila na para itong mga halimaw na lumalamon ng lahat sa paligid. Pero sa konteksto ng ating kwento, ang black holes ay nagsisilbing tagapaglikha. Hindi sila mga maninira, kundi mga pinagmumulan ng mga alon. Kung wala sila, ang universo ay magiging napakatahimik at nakakabagot. Ang kanilang grabidad ay napakalakas kaya't hindi nito hinahayaang maging stagnant ang espasyo. Talaga namang hinahalo nila ang kalawakan. Maaari nating sabihin na ang black holes ang mga makina na nagpapanatili sa dinamika ng dakilang simponiya ng kosmos. At tayo, na naririto sa lupa, ay mga tagapakinig sa pinakaunang hilera ng grandeng konsyertong ito. Ngayon, habang nakahiga ka sa dilim, subukan mong guni-gunihin ang mga alon na ito. Isipin mo sila, hindi bilang nakakatakot na mga linya sa isang graph, kundi bilang malumanay na mga kulay. Guni-gunihin mo na ang espasyo sa paligid mo ay kumikinang, parang northern lights. Pero hindi ito nakikita ng mata. Mabagal, dahan-dahang pagbabago ng kulay ng violet at dark blue. Dumadaan sila sa mga dingding, tumatagos sa kisame, bumababa patungo sa gitna ng mundo, at lumalabas papunta sa kalawakan sa kabilang bahagi ng planeta. Walang makakapigil sa kanila at walang makakahadlang. Sila ay malaya at sa kalayaang ito, mayroong malalim na kapayapaan. Ang mga problema ng araw na ito ay tila napakaliit kumpara sa paghinga ng mga kalawakan. Sabi ng mga siyentipiko, nasa simula tayo ng bagong panahon sa larangan ng astronomiya. Noon, nakikita lang natin ang universo gamit ang mata o teleskopyo. Ngayon, sinimulan na rin natin itong pakinggan para tayong nanood ng silent movie sa buong buhay natin tapos bigla ino ng sound
sa loob ng sinehan. Ang ating pagtingin sa mundo ay nagiging mas malawak, mas kumpleto, at mas buo. Malalaman natin ang mga misteryo na matagal nang nakatago sa dilim. Mauunawaan natin kung paanong nabuo ang mga galaksya noong simula pa ng panahon. Masusubok na natin ang mga teoryang tila imposible ng patunayan noon. Ang hinaharap ay tiyak na magiging napaka-interesante. Pero sa ngayon, sa mismong sandaling ito, ang mahalaga ay ang pakiramdam na tayo ay kabilang. Mayroon ding aspetong pilosopikal ang pagtuklas na ito. Pinapaalala nito sa atin na ang katatagan ay isang konseptong relatibo. Maging ang kawalan ay hindi pala talagang kawalan. Maging ang pagtigil ay puno ng pagkilos. Ngunit hindi ito dapat maging dahilan ng pag-aalala. Sa katunayan, kabaliktaran ang dapat. Ibig sabihin, ang mundo ay nababagay. Hindi ito isang batong nanigas. Isa itong buhay na daloy. At kasama tayo sa daloy na iyan. Ang ating kamalayan, ang ating mga panaginip, ay bahagi rin ng realidad. Kung ang realidad ay nanginginig, baka ang ating mga panaginip ang paraan natin para sumabay sa mga ritmo ng kalawakan. Sino ang nakakaalam? Hindi pa masagot ng agham ang tanong na yan. Ngunit, bago ka matulog, maaari mong hayaang gumala ang iyong imahinasyon. Malapit nang magtapos ang videong ito. Ang tanging matitira ay ang sarili mong ritmo. Ang ritmo ng iyong paghinga, langhap, at buga, ang tibok ng iyong puso. Subukang isabay ang mga ito sa imahinaryong ritmo ng universo. Dahan-dahan. Payapa, ilarawan mong ang bawat pagbuga mo ay parang isang maliit na alon ng kapayapaan na kumakalat sa mundo. Ligtas ka, nasa bahay ka, at ang iyong tahanan ay hindi lang simpleng gusali na gawa sa ladrilyo at semento. Ang iyong tahanan ay ang napakalaki, humihinga at umaawit na universo na maingat at banayad na kumakalong sa iyo sa loob ng kanyang mga palad ng grabidad. Iwanan na ang anumang naiisip mo. Hayaan silang maglaho, gaya ng mga alon sa tubig kapag humina ang ihip ng hangin. Ang naiwan na lang ay ang kalmado at payapa, ang malambot at umaalalay na katahimikan. Bahagi ka ng isang bagay na walang katapusan ng laki at ganda. At ang bagay na ito ang nagbabantay sa iyong pagtulog ngayon. Hayaan mong lumubog ka sa malambot na mundong ito ng katotohanan. Ito ang nagtataglay sa iyo. Ito ang nagpapahinga sa iyo. Mabuting gabi. Napakalayo na ng ating narating mula sa simpleng kwarto natin hanggang sa dulo ng nasisilayang universo at pabalik. Nalaman natin na ang realidad ay hindi isang matibay na entablado, kundi isang buhay na karagatan, punong-puno ng mga vibration at sikretong awitin na kinakanta ng mga supermassive black hole. Ang pagkatuklas sa gravitational background ay isang mahalagang pagbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang sandali kung saan nagsimula nating marinig ang bulong ng kalawakan. Kaya ngayon, sa tuwing ipipikit ninyo ang inyong mga mata, tandaan ninyo ito. Ang katahimikan sa paligid natin ay punong-puno ng kadakilaan. Maraming salamat sa paglaan ng oras ninyo kasama ko. Umaasa ako na nakatulong ang talakayang ito upang kayo ay makapag-relax at maramdaman ang koneksyon sa buong sansinukob. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito, mag-subscribe na sa channel, i-like ang video, at kung gising pa kayo, pakisulat sa comments. Nakakaramdam ba kayo ng mas malaking ginhawa ngayong alam ninyong ang universo ay parang isang malawak na karagatan? Matulog kayo ng mahimbing